Nandito na naman si Kinyu. Naghihintay kay Suningsi. Halos 3 taon na ba? Si Su, ang magandang estudyante, ay anak ng pinakamayaman sa Zonghai. Siya ay isang ulila. Ano man ang gawin niya, sayang lang. Oy, Ningxi. Ang iyong tanging kabalyero ay narito na. Ilang beses ko na itong sinabi. Hindi ko kailangan na gawin niya yan. Maligayang kaarawan, Ningxai. Ito ang bulaklak na bigay ko sa'yo. At saka, ako mismo ang gumawa para sa'yo. Ginawang cake para sa kaarawan. Alam kong gusto mong kumain ito. Oy, ang ating mapagmahal na si Xiaoyu. Narito na naman. Isang ulila pa. Pumasok ang 30,000. Pumasok ang 100,000. Tiyak sige ng Su sa oras. Ano nang masama sa pagiging tagahanga? May pera pang kinikita sa pagiging tagahanga. Nakarating sa katawan ng taong may parehong pangalan at apelyido. Akala ko magkakaroon ng sistema. Daan ay nagiging makapangyarihan tungo sa rurok ng buhay. Ngunit hindi ko inasahan na ang orihinal na may-ari ay isang ganap na pulubi. Hello. Hello. Ikaw ba si Kinyu? Ating tatlong ng hapon. Itim na luxury car sa pintuan ng paaralan. Pag-usapan natin. Bibigyan kita ng 3,000 piso bawat buwan. Maging manliligaw ng aking anak na babae. Alagaan siya. Huwag hayaan ang ilang. Hindi kaaya-ayang mga lalaki. 3 taon. 36 na buwan. 1,800,000. Bawat sentimo ay ipinagpalit ko sa aking dangal. Hindi ako nagsisisi. Kailangan ko ang perang ito. Simulan ang tunay na buhay na para sa akin. Tapos, Tia, nasa labas ako ng paaralan ninyo. Lumabas ka agad. May sasabihin ako sa iyo. Sige, pupunta na ako. 50,000. Pagwawakas ng kontrata. Ang kalagayan ng anak kong babae ay hindi maganda ngayon. Sa tingin mo, lumampas ka na sa hangganan. Ginang Su. Salamat sa inyo noong pinakamahirap kong panahon. Ibinibigay ko sa iyo ang trabaho at tiwala na ito. Sa pangangalaga ko kay Miss Ningxai, ng buong puso, tinitiyak ko na karapat-dapat ako sa trabahong ito. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo. Pagbibilang ng pera. ₱50,000 bayad sa pag-alis. Ang saya naman ito. Hahaha. Maligayang kaarawan sa'yo. Hindi talaga dumating si Kinyu. Hindi niya dati ginagawa yan. Saan man siya gustong pumunta, pupunta siya. Ano ba ang kinalaman nito sa akin? Pero gustong-gusto ka ni Kinyu. Paano siya hindi pupunta sa birthday party mo? Halika, tulungan mo akong magbuhat ng package. CJ, hintayin mo ako. Pupunta na ako. Nagugutom na ako. Gusto kong kumain ng xiaolong bao sa West City. Nakuha. Pupunta ako bumili ngayon. Tulungan mo akong kumuha ng tiket sa konsyerto. Nakuha. Ayos na. Kaya pala. Ako palagi. Ang laging unang lumalapit sa kanya. Sa mga taong ito, halos nakapag-ipon na ako ng pera. Pagkatapos ng 3 buwan na pagtatapos, umalis na ako sa lungsod na ito, at lilipad ng malayo. Bibigyan kita ng 30 minuto. Dumiretso ka sa bahay ko. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa magiging bunga nito. Hindi pwede. Anong kabaliwan naman ang ginagawa ng dalaga? Napagkasunduan na. Sabado lang siya gagamitin. Bilang tao bag na pambato. Anong laro naman ang gusto niyang gawin ngayon? Dagdagan ang bayad. Kailangang dagdagan talaga. Taxi.
Ningxi, tingnan mo si Kinyu. Hindi pa nga siya pumunta sa birthday mo. Hindi siya sumipot. Sino kaya ang kailangang makita niya ngayon? Saan siya pupunta? Anong kinalaman ko dyan? Kinyo, aakalain mo bang iiwan mo akong naghihintay? Hindi kita palalampasin bukas. Ikalawang may-ari ng pera. Mayamang babae na mahilig sa masakit na pag-ibig. Hilig. Ginagamit akong parang punching bag. 5,000 piso kada oras. Layunin. Bayaran lang. Mabawasan ang stress ng pamamaraan ng masahe. Gusto mo bang subukan? Basta si Atru Oxy. Masaya lang siya. Munting isda. Interesado ka ba sa ate? Gusto mo ba akong makuha? Mag-usap tungkol sa pag-ibig. Makakaapekto lang ito sa akin. Sa bilis ng pagkita ko ng pera. Bukod pa rito. Kung aakyatin ko pa, baka ngayong araw, hindi na ako makakalabas ng pintong ito. Paalis. At Roxy. Uminom ka ng sobra. Masakit ang tiyan. Uminom ka ng kaunting tubig na may pulot. Mayroon ka bang hindi magandang nararamdaman? Maaari mo itong ikwento sa akin. Isa ka lang sa akin. Isang aso na binayaran ko. At karapat-dapat bang mag-alala sa akin? At Roxy. Okay lang kung saktan mo ako. Pero, huwag mong masaktan ang sarili mong kamay. Bumalik ang ex-boyfriend ko. Sabi niya, basta ibigay ko ang katawan ko sa kanya. Handa siyang makipagbalikan sa akin. Grabe. Kaya itong babaeng baliw, ay dahil sa hiwalayan nila ng ex-boyfriend, na nagdulot ng gulo, na apektuhan ang kanyang isipan, at pagkatapos ay inupahan ako, bilang target ng kanyang galit. At Roxy, sa tingin ko, hindi ito isang pisyolohikal na pangangailangan. Isang lalaki, kung talagang mahal ka niya, tahimik siyang magbibigay para sa iyo, nang walang hinihinging kapalit. Tandaan niya, ang bawat hilig mo. Aalagaan ka, ginagawa kang masaya. Inaalagaan mo ako, inaalaala mo ang bawat hilig ko. Maliit na isda, gusto mo ba ako? At Roxy, ang ganda-ganda mo, hindi normal ang lalaking hindi mo gusto, di ba? Kinyu, gusto mo bang sampalin kita? Sige na nga. Lasinggo na ako. Yakapin mo na lang ako at tulungan akong matulog. Ngayong gabi, manatili ka dito at samahan mo ako. Pwede ba? At Roxy. Sa wakas ay nakatulog na. Ako. 3 buwan pa, bubuo ang kontrata. Pagdating noon, maaari kong dalhin ang aking pera, at umalis ng malayo, mula sa inyo, mga bruha. Nang malayo. Ang sahig ng mayayamang tao, ay talagang matigas at masakit. At Roxy. Uminom ka kagabi. Ito ang inihanda ko para sa iyo. Porridge ng lotus seed para sa tiyan. Hindi siya makapaniwala na nagising siya ng maaga para gumawa ng porridge para sa akin. Ay nga pala, at Roxy, ang temperatura ngayon ay 5 degree na mas mababa kaysa kahapon. Ito ang inihanda ko para sa iyo. Kahanga-hanga talaga ang kalidad. Naubos na agad kaninang umaga. Madaling makuha ang 10,000. Susunod, ayusin na natin ito. Ay naku. Ginoong Qin. Ngayon, ano ang dala mong magandang bagay? Ginoong Zhou. Ito na, isang malaking negosyo. Oy, mamamahaling relo. Ay naku. Yun na naman, yung mayamang babae na nagbigay sa'yo, di ba? Hindi mo naman siguro na. Nagsimula na ba? Old Zhou, anong sinasabi mong walang kwenta? Hindi ako nakikipag-usap sa kliyente tungkol sa emosyon. At lalong hindi,
Ipagkakanulo ang sarili kong katawan. Sige na. Pakiestima mo na ang relo na ito. May lakad pa ako kaninang tanghali. CJ. Bago pa ang katawan ng relo, bibigyan kita ng tapat na presyo. 48,000. Ano sa tingin mo? CJ. Para sa'yo. Diretso na sa card ko ang pera. Umalis na ako. CJ. Pumasok na sa bangko ang 48,000 yuan. Kita na sa gabi. Kita sa isang gabi. Halos 70,000 na. At Roxy. Talagang ikaw ang aking tagapagligtas. Kinyu. Narinig ko. Iniwan mo na si Suningsi. Ikaw. Gusto mo bang maging tayo? Sa mga taon na ito, ako at si Suning Zai ay palihim na naglalaban dahil si Suning Zi ay may pangangampanya ni Kinyu sa kanya na nagbigay sa kanya ng mas mataas na kasikatan sa paaralan kaysa sa akin. Ngayon, nagkagalit na kami. Ito na ang magandang pagkakataon ko. Ikaw, nagmemeryenda ka ba sa akin? Hindi ako nagmemeryenda sa iyo. Hindi ba? Ako maganda. Alaynan. Sobrang ganda. Pero ngayon, ayoko munang pumasok sa isang relasyon. Tinatanggihan mo ako. Tinatanggihan mo ako. Ibig sabihin ba, dahil gusto mo pa rin si Suningsi? Hindi kami ni Suningsi, gaya ng iniisip mo. Kaya ikaw ay naghahanap ng kanyang katayuan sa pamilya. Naghahangad na umangat sa buhay sa tulong ng pamilyang Su. Hindi ko naman iniisip iyon. Ngunit wala akong kailangang ipaliwanag sa iyo. Kung gusto mo ng isang mayamang kasintahan, pwede mo akong tingnan. Na may mga sangay sa buong bansa, ang Lona 5-star na hotel, na pag-aari ng pamilya ko. Hindi ko inakala na isa kang tagong mayaman. Ngayon na alam mo na ang aking pinagmulan. Gusto mo bang maging boyfriend ko? Pasensya na. Hindi naman ako ipinanganak na parang baka o kabayo. Para lang magtrabaho para sa inyo. Itong mga mayayamang tao. Basta't kasama kita. Kahit na magpanggap lang. Bibigyan kita ng 1 buwan. 1,000,000. Kahit pagawin lang itong palabas. Bibigyan kita ng 1 buwan. 1,000,000. Kinyu, huwag kang masyadong gahaman. Ako iyon. 1 buwang baon ko iyon. Kung hindi ka pa rin papayag. Ako lang. Ay, Jinru. Hindi ka lang maganda, kundi mapagbigay din. Kung nakilala kita ng mas maaga, naubos na ako noon pa. Ano ito? Sang-ayon ako. Esan. Sa mga susunod na buwan, ikaw, ang magiging prinsesa ko. CJ. Ganun na lang. Tatawagan kita muna. 500,000 deposito. Tapos yung natitira, hintayin ko na lang sa katapusan ng buwan. Sandali lang. Bago niyan. Pirmahan mo muna ito. Kung may duda ka dito, kung nasiyahan ka sa mga tuntunin ng kontrata, pumirma ka na dito. Ayos na. Kinyu. Hindi ko inasahan na ibebenta mo ang sarili mo dahil sa pera. Paano mo nasabi yan? Walang mataas o mababang trabaho. Ang tawag ko dito ay makatuwirang pagbebenta ng emosyonal na halaga. Sa madaling salita, profesional na tuta. Dati ba, kay Suningsi, ganito rin ang relasyon ninyo? Alaynan. Siya. Hindi ako inupahan ni Jing. CJ. Ibig sabihin ako ang pinakabobo rito. Kailangan ko pang magbayad para ipaglapat mo sa akin. Nakasulat sa kontrata, kailangan mong sumunod ng walang kondisyon. Sa lahat ng kahilingan ng customer, basta't ako ang humingi sa iyo. Dapat kang nandyan agad. Tama ba? Siyempre. Pero may isang bagay na nagbibigay lamang ng emosyonal na halaga. Huwag magbenta ng katawan. Sino? Sino ang nagsabi sa iyo na magbenta ng katawan? Anyway, simula ngayon, gusto kong gawin mo lahat ng ginawa mo noon. Sa Suning Zai. Sundin mo lahat sa akin. Doblehin mo. CJ. Esan. Gusto ko ng mga sunflower. Mahilig ako sa maanghang. At kapag hinahanap kita, dapat laging handa kang sumagot. Nakuha ko. Ngayon naman. Nagugutom ako. Sasamahan mo ba akong kumain sa kantina? Sasabihin ko sa lahat. Ngayon, magkasama na tayo. Sundin ko po. Prinsesa. Tapos na. Kinyu. Araw ng kaarawan ko. Iniwan mo ako. Ngayon ay lihim kang nakikipagtagpo. Kay Lo Jinru. Ginagamit mo ba ako? Ningzai. Sina Kinyu at Lo Jinru.
Pumunta sa kantin. Pumunta sa kantin para manghuli. Ayos. Hindi ko inisip na bilang isang school beauty. Magsasalok ka pa ng pila. Para kumain. Ako rin ay isang karaniwang estudyante. Walang pagkakaiba. Kinyu. Suningsi. Anong ginagawa mo? Halos mabagsak ang pagkain ko. Kinyu. Anong klaseng ugali yan? Kumersu. Pakiusap, wag mo akong istorbohin. Nag-date kami ng girlfriend ko. Girlfriend. Lo Jinru. Ikaw ba yan? Si Kinyu na nakahuli ng puso mo. Suningsi. 3 taon ka nang sinusundan ni Kinyu. Hindi mo ba siya pinakaayaw? Ngayon, kasama niya ako. Dapat magpasalamat ka sa akin. Sapagkat, malaki ang naitulong ko sa'yo. Isang malaking tulong, ang tungkol sa akin at sa kanya. Hindi mo na kailangang makialam. Kinyu. Basta, maghiwalay ka sa kanya. Papayagan kitang ligawan ako. Basta, maghiwalay ka sa kanya ngayon. Papayagan kitang ligawan ako. Si Kinyu nga pala. Talaga bang naghanap na siya ng iba? Na in love na siya kay Lo, ang campus beauty. Lesiu. Ang galawan ni Kinyu. Sobrang taas ng level. Sino bang hindi nakakaalam na si Lo Jinru ay mortal na kaaway ni Suningsi? Pero siya pa rin ang nilapitan niya. Siguradong sinadya niya para inisin si Suningsi. Hintayin na lang natin ang palabas. Kinyu. Tama na ba ang kaguluhan mo? Ikaw ang panalo ngayon. Sumama ka sa akin. Suningsi. Boyfriend ko siya. Boyfriend mo. 3 taon na niya akong kilala. Ikaw. Anong 3 taon? Ano bang gusto mong gawin? Ikaw ang tunay. Ikaw. Dapat ikaw ang bitawan. Anong ginagawa mo? Ito ang boyfriend ko. Sapat na. Ningzai. Ayos ka lang ba? Kinyu, anong klaseng asal yan? Bitawan mo. Zhangqiang. Ang tungkol sa akin at kay Suningsi. Hindi mo pa pwedeng makialam. Sa nakalipas na 3 taon, ako ang nakagambala sa iyo. Ngayon, may girlfriend na ako. Mangyaring igalang mo ako. Paano mangyayari yon? Ikaw naman. 3 taon mo akong hinabol. Nakaraan na lang yon. Tara na. Ningzai. Tingnan mo siya. Hindi kanya kayang pantayan. Seryoso akong gusto ka. Mas masunurin ako sa kanya ng 1,000 beses. Umalis ka. Hindi mo kayang maabot kahit isang hibla ng kanyang buhok. Bumaba. Dahil sa ibinigay mong almusal sa akin. Sa sobrang bait ko, pinapatawad na kita sa nangyari kahapon. Hindi ito para sa'yo. Isauli mo. Hindi mo ba ako pinagbilhan? Para kanino pa ba ito? Sa 3 taon na ito, hindi ba lagi mo akong dinadalhan ng almusal? Ako. Ang boyfriend ko. Siyempre, pumunta siya rito para magdala ng almusal sa akin. Jinru. Talagang pumunta ako para bumili ng wonton para sa iyo. Ayon sa panlasa mo. Bagong pananaw sa Universidad ng Ingles. Kinyu. Kailangan mo talagang akong galitin. Ginoong Su. Pakiusap, wag mong hayaan. Magkamali ang aking kasintahan. Tara na. Bahay. Bahay. At Zhao, tingnan mo. Si Kinyu sa paaralan. Sobrang sikat. Napaiyak pa si Su, ang magandang estudyante. Tungkol sa dati mong bawat customer. Ganoon ba kabait lahat?
Siyempre, ang mapasaya ang customer ay trabaho ko. Masamang tao. Tama. Sabado, nagsagawa ng isang aktibidad. Pupunta ka ba? Sabado. Sabi ni Guru Oxy, may gagawin siya sa Sabado. Dapat ay walang problema. Gusto mo bang pumunta ako? Pupunta ako. Magaling magsalita. Sasali na lang ako para sa'yo. Dalhin mo. Gino, yung mga nanloko sa akin. 3 na. Hindi kita lolokohin. Hindi mo ba ako tinanong? Bakit ka pupunta ngayong gabi? Para uminom. Nakita ko siya. Ex-boyfriend mo ba siya? Sinabi niyang hindi na niya ako pipilitin. Sasabihin niyang totoo ang pagmamahal niya sa akin. Pero nilagay niya ng droga ang inumin ko. Utang sa lalaki. Muli niya akong niloko. Maliit na isda. Alam mo ba ang kapalaran ng mga nandaya sa akin? Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa kanila? Namatay siya. Kaya. Mas mabuti pang huwag mo akong lokohin. Kung hindi, ito ang mangyayari sa'yo. Tuluyan ng nabaliw ang babaeng ito. Kung malalaman niya na nagsiservisyo pa ako sa iba, siguradong kakainin niya ako. Hindi pa umaabot ng 3 buwan. Pagkatapos ng kontrata, bigla akong mawawala dala ang pera. Hindi ko papayagang mahanap ako ng mga baliw na ito. Ihahatid kita pa uwi. Ang bilis ng metabolismo. Sa alak na ito, talagang nilagyan ng droga. Ang salbahing iyon. At Yutong, kumusta na sinuanuan? Huwag matakot. Huwag kang matakot. Nandito ako. Finally, nandito ka na. Sinuanuan ay nagkaroon ng atake sa puso. Sabi ng doktor, kailangan ng agarang operasyon. At Yutong, walang magiging masama kay Nuan-Nuan. Sabi ng doktor, kailangan ng operasyon. Sigurado, para rin ito. Sa paggaling ni Nuan-Nuan. Kailangan nating magtiwala. Hindi ko kayang isipin. Kung may mangyari kay Nuan-Nuan, ano ang gagawin ko? 2 taon. Buti na lang nandyan ka. Kung hindi mararanasan ni Nuan-Nuan ang pagmamahal ng isang ama. Kahit noong una, ang dahilan ko lang ay para makakuha ng 200,000 bawat buwan. Pero ngayon, totoo na rin na itinuring ko ng anak si Nuan-Nuan. Tatay, dumalaw ka sa akin. Dumalaw si tatay kay Nuan-Nuan. Dinalhan pa si Nuan-Nuan ng laruan. Gusto mo ba? Nuan-Nuan, pinakamamahal niyang teddy bear. Kailangan nang magpa-check up ang bata. Ganito ka ba maging tatay? Matagal nang naka-admit ang bata sa ospital. Ngayon ka lang dumating. Hindi mo pwedeng sabihin iyan sa tatay ko. Pinakamabait sa akin ang tatay ko. Halika, Nuan-Nuan. Kung talagang ang may ganito akong anak. Ay, sige na nga. Huwag ka nang mangarap. Isa ka lang sa mga mataas ang bayad na kinuha niya. Tatay na karanasan na voucher. Pasensya na, Kinyu. Naiwan na namang nagkamali ang iba sa iyo. Nuan-Nuan. Hindi ba't sinabi na sa iyo ng mama? Tito Kinyu, hindi siya ang tatay mo. Siya ang tatay ko. Mama, pakasalan mo siya. Halika, magpatingin tayo. Kinyu. Pasensya ka na. Bata pa si Nuan-Nuan. Lahat ng sinabi niya, wag mong seryosohin. Ayos lang, Ate Yutong. Alam ko na ang lahat. Kinyu. May 3 buwan ka pa. Bago ka magtapos, di ba? Anong plano mo sa hinaharap? Hindi ko pa alam.
Pagkatapos magtapos. Siyempre, tumakas tayo. Mas malayo, mas mabuti. Kinyu. Ikaw. Gusto mo bang alagaan si Nuan-Nuan magpakailanman? Oh, ang ibig kong sabihin. Pagkatapos kong ayusin ito, mga usapin ng pamilya. Maaari kong. Maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Marahil. Talagang magiging tunay na. Tatay. Hindi naman siguro. Gusto ba niyang magpakasal sa akin? Kahit maganda ka. Wala akong ganong iniisip. Bakit? Ayaw mo ba? O kaya? Hindi mo ako gusto. Hindi. At Yutong, ano ba ang katayuan ko? Paano ako magiging karapat-dapat sa iyo? Ang ganda mo kasi. Walang lalaki ang hindi magkakagusto. Hindi ko iniintindi ang katayuan mo. Pagkatapos mong magtapos, pwede kang manatili sa tabi ko. Aalagaan kita ng ate mo habang buhay. Maraming pera si ate. Kung makakapiling ko si Ate Yutong, wala na akong ibang hihilingin pa. Kailangang tanggapin ko ang sampal na ito. Pustahan kung mas malaki ang pagmamahal niya sa akin, kaysa sa galit niya sa panlilin lang. Kinyu, nakakaya mo ba akong harapin? Gusto ka ni Nuan-Nuan. Bilang tatay niya. Kaya hinanap ko ang mga kaklase mo at nag-imbestiga ako tungkol sa nakaraan mo sa paaralan. Hindi ko inakalang malalaman ko. Ito na. Sikat ka sa paaralan At Yutong. Kami nila. Hindi ito gaya ng iniisip mo. Nalaman ko na lahat. Binibigyan kita ng ganitong pera. Hindi para mag-aral ka sa paaralan. Pag-ibig at romansa. Kuya Yutong. Ako. Dahil hindi ka marunong mag-isip. Kailangan kitang turuan. Matagal na akong naglalaro sa mundo ng mga tagahanga. Pero dito pa ako natalo sa isang kalokohan. Subukan natin. Tigil. Maling hakbang. Huwag mong tamaan ang mukha. Mukha ko ang puhunan ko sa pagkain. Sinong nagbigay sa'yo ng pahintulot na saktan siya? Kinyu. Kinyu, magising ka. Huwag mo akong takutin. Magising ka. Kinyu. At Yutong. Pasensya na. Kasalanan ko ito. Saktan mo ako. Dapat lang. Hindi na kita sasaktan muli. Basta't maging mabait ka lang. At manatili sa tabi ko. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo. Mas epektibo pa rin ang pagpapanggap na nasasaktan. Tapos na. Masakit pa ba? Gusto mo ba tawagan ko ang doktor? At Yutong. Ayos lang ako, dahil ikaw mismo ang naglagay ng gamot sa akin. Hindi na masakit ang sugat ko. Masyado kang simple, at wala pang masyadong karanasan sa buhay. Nag-aalala rin ako para sa iyo. Natatakot akong lokohin ka ng iba. Ginawa ko ito, para protektahan ka. Alam kong nag-aalala ka para sa akin, Ate Yutong. Hubarin mo ang damit mo. Tingnan ko kung may sugat ka ba. Wala namang nangyari sa akin. Talaga. Mabilis, hubad. Mabilis, hubad. Hindi ko naman. Ito unang beses makita. Kailangan kong suriin ito ng personal para makasiguro. At Yutong. Bilang isang profesional na tagahanga, mahalaga rin ang pamamahala sa katawan. Isa ito sa mga tungkulin. Tama lang. Yung bodyguard na humampas sa'yo. Nabawasan ko na ng isang kamay. Sa hinaharap, hindi na siya muling magpapakita. Nasa gitna na tayo ng dagat. At Yutong. Sumusunod lang siya sa utos. Bukod pa rito, maliit lang ang sugat ko sa balat. Walang malalang problema. Anong walang problema? Sinaktan ka niya sa mukha. Putulin ko ang isa niyang kamay. Magaan pa yon. Kung lalakasan pa niya at mag-iiwan ng peklat sa'yo, papalipasin ko sa mundo ang buong pamilya niya. Ayokong may sumusuway sa akin.
Zhao Yutong, Guru Oxy. Ang mundo ng mga taong ito, napakapanganib na. Sapat na ang kinita, kailangang agad na maglaho. Binibini. Nais kayong kausapin ng doktor. Tungkol sa operasyon ni Binibining Nuan-Nuan. Ako na ang mauuna. Hintayin ang pagtatapos ng operasyon ni Nuan-Nuan. Sabay nating ihatid siya pa uwi. Naku, grabe naman. Ang mga mayayaman talaga namang baliw. Dati pa naman sa kontrata, ay malinaw ang usapan, na hindi dapat manghimasok sa personal na buhay. Pero ngayon, nagpadala pa sila, ng tao para sundan at bantayan ako. Hindi ko alam kung yung natitira pa, ay magiging ganito rin. Mukhang sa susunod na 2 buwan. Kailangan nating mag-ingat. Kinyu, bakit parang, ang weird mo nitong mga araw, tuwing nagkikita tayo? Parang magnanakaw. Hindi lang ito nakakahiya. Talagang nakakasilaw. Ah! Anong nangyari sa'yo? Kakatapos lang. Nadaganan ako ng bubuyog. Namagana ang kalahating mukha ko. May kaunting kulay ubi pa. Sinuri ko na. Ano nga bang klase ng bubuyog ito? Yun pala. Nakita ang iyong kagandahan. At napahanga. Ano ba yung sinasabi mo? Hihi. May gustong kumain ito. Si Olong Bao mula sa West City. Binili ko na para sa iyo. Nagising ka talaga ng maaga. Para lang bilhan kami ng almusal. Oy. Ngayong Biyernes may bago. Na sobrang exciting na horror movie. Mamayang gabi. Samahan mo akong manood. Gabi. Ako na ang bibili ng tiket. Masarap ba? Kung masarap, kumain ka pa ng marami. Kinyu. Ayos ka lang ba? Ang ganda mo talaga ngayon. Ang damit na ito, talagang ipinapakita. Ang perpektong katawan mo. Magaling ang panlasa mo. Sige na. Magsisimula na ang pelikula. Pumasok na tayo. Alainan. Jurassic World, isang napakalaking sci-fi na pelikula. Uniform lang naman yan. Ano nang espesyal doon? Jurassic World, isang napakalaking sci-fi na pelikula. Wakas. Ah. Nejinru, sinasadya mo yan. Lu Jinru, ano nang ginagawa mo? As Anandisi, bakit nandito ka? Kung hindi ako nandito, mabubuli ni Ifid sa'yo ng sobra. Magkasintahan kami. Ano man ang gusto mong gawin, hindi mo pwedeng kontrolin. Hindi ako sang-ayon na maging kayo. Anong karapatan mong hindi pumayag? Noong niligawan ka niya ng matagal, hindi mo man lang siya pinansin. Ngayon, gusto na niya ako. Ikaw pa ang umaagaw ng lalaki. Wala ka bang hiya? Tama na. Suning Zai, wag mo akong istorbohin. Nasa date kami. Kinyu. Ako ang may kasalanan dati. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sapat na. Nandito kayo sa pampublikong lugar. Kayong dalawa, isa ay anak ng pamilya Su. Isa ay tagapagmana ng pamilya Luo. Dito kayo, nag-aaway dahil sa isang lalaki. Anong itsura niyan? Magpakalma kayong lahat. Tapos, Suningsi. Bakit mo hinahawakan ang kamay ng boyfriend ko at ayaw mong bitiwan? Boyfriend ko rin si Kinyu. Anong karapatan mong pagbawalan akong hawakan siya? Kailan pa? Naging boyfriend mo siya? Nga. Kailan ba ako naging boyfriend mo?
3 taon mo akong nililigawan. Ngayon pumayag na ako. Kaya boyfriend mo na ako. Dati hindi mo ako pinahalagahan. Ngayon nagsisisi ka na. Pumasok ka sa relasyon namin. Walang hiya ka. Walang hiya na nga ako. Classmate Sue, linawin ko ulit sa'yo. Hindi kita kailanman nagustuhan. Pakiusap sa susunod, huwag mo akong istorbohin. Ang date namin ni Jinru. Ikaw, narinig mo ba, Suningsi? Si Kinyu ay naawa sa akin. Ako ang kanyang kasintahan ngayon. Huwag mo na kaming guluhin. Kinyu, huwag mong isipin na dahil gwapo ka, ay paliliguin mo si Ningzai. Sasabihin ko sa'yo, ang tiyuhin ko ay general manager ng sangay ng Zoo Group. Mga tulad mo na loser. Hindi ka dapat pang magbuhat ng sapatos ko. Ah. Ikaw. Ah. Samahan mo ako sa auction bukas. Nakuha. Namimiss ka na ni Nuan-Nuan. Pumunta ka sa ospital sa weekend. Nakuha. Masaya ako ngayon. Nakuha. Nakuha. Dalawang buwan na lang. Yagaan pa ng 2 buwan. Ito ang sasakyan ni Zhao Yutong. Baka nandito rin siya. Anong nangyari sa'yo? Dumating lang kami. Nagbid ng isang lupa. Bakit ka natakot ng ganito? Baka hindi siya ang darating. Walang problema. Tara na. Maligayang pagdating sa lahat. Sa opisyal na auction ng lupa ng Zonghai. Ang lupang ipopabenta ngayon ay sa mga suburb ng Zonghai na may sukat na 400 mo na lupa. Lahat kayo rito ay mga pangunahing kumpanya ng Zonghai. Sa pagkakataong ito ng auction, ay gagamit ng paraan na walang bidding. Direktang auction. Sana ay sukat lang ang inyong kakayanan. Sandali, huwag kang umalis. Hindi naman siguro. Nalaman na agad ako. Kinyu. Paano ka nakagawa ng ganitong kababang pagkakamali? May kailangan ka pa ba, Ginoong Zhu? Nakuha mo na lahat ng lupa. Gusto mo pa ba akong gayain magsaa? Itong batang lalaki sa tabi mo. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam. Hindi mo na kailangang mag-alala, Ginoong Zhu. Kung kumusta ang tao ko. Wala kang pakialam doon. Ang matandang babae na ito. Pinag-aagawan pa ako ng lupa. Pinag-aagawan pa ng lalaki. At Roxy. Ang tiyan ko. Kailangan ko na naman pumunta sa banyo. Kayo na muna ang umalis. Sasakay na lang ako ng taxi mamaya. Ang kulit mo talaga. Ihintayin kita sa sasakyan. Pag natapos ka, pumunta ka na lang doon. Sasama kita sa ospital para magpatingin. Ha? Hindi na. Mag-BA lang ako, ayos na ako. Ano bang ha? Bakit hindi ka pa pumunta? Kinyu, nasaan ka ngayon? Kunan mo ako ng litrato.
Nanay, bakit hindi pa dumarating si tatay? Baka may naabala si tatay. Uwi tayo at hihintayin si tatay. Sige ba? Ayoko. Gusto ko si Papa. Gusto ko si Papa. Tingnan ko nga kung sinong bata ang umiiyak. Papa. Alanan. Pasensya na, Ate Yutong. Ngayon ay palabas na sinuanuan sa ospital. Nag-order ako ng cake para sa kanya. Kaya nahuli ako. Walang problema. Katatapos lang din namin mag-ayos. Uwi na tayo. Tatay, hawakan mo ang kamay ni nanay. Ang ating kindergarten, mga magulang ng mga bata, ay ganito. Hawak ng tatay ang kamay ng nanay. Tayo tatlo ay umuwi na. Nanay, hindi ka marunong magluto. Kaya huwag ka nang pumasok sa kusina. Buti na lang hindi malala ang sugat sa kamay. Ayos na. Sige na, alam ko na. Bakit parang katulad ka ng tatay mo? Mahilig magsermon. Siya yun. Nagbebenta siya. Sa huli, nagbebenta pa rin siya. Mukhang nakahanap na ng malaking kliyente. Lumabas para magbenta. Malaking kliyente. Anong sinasabi mo? Yung kaklase mo nga. Kasama niya ang anak ng pamilya Zhu, na babae. Ang personal niyang ari-arian. 10 pa namin sa bahay ay hindi kayang tapatan. Isang mahirap na estudyante siya. Paano siya magiging ganito ka-close sa kanya? Maliban kung ipinagbili niya ang sarili niya. Ano pa bang kaya niyang gawin? Hindi pwede. Hindi ganyan ang tao si Kinyu. Hindi mo siya pwedeng husgahan ng ganun. Kailangan mong magtiwala sa nanay. Ito ang nilamnan mo. Sa loob ng 3 taon. Ganito lang pala siya. Nakita mo ba? Ganito ang mga taong ito kahit hindi ka man lang binabati. Sa susunod ha, lumayo ka sa mga ganitong tao. Ang lutong ginawa ni Papa. Sobrang sarap. Sa susunod, dapat araw-araw tayong kumain. Kaya kumain ka ng marami. Nuan-nuan. Hindi ba sinabi na sa'yo ni Mama? Simula ngayon tatawagin mong Tito Kin. Ayoko. Gusto ko siyang tawaging Papa. Papa, pakakasalan mo si Mama ha. Pagkatapos nun, tayong lahat ay palaging magsasama na. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Hindi nagsasalita ng walang kabuluhan si Nuan-nuan. Sinabi ni Mama kahapon na dapat si Papa ang maging tunay kong tatay. Ayos lang yan, Ate Yutong. Busog na si Nuan-nuan. Tara, umakyat na tayo at matulog. Kukwentuhan kita ng isang kwento bago matulog. Kinyu, basta't makapasa ka. Sa huling pagsubok, papayagan kitang maging tayo. At Yutong. Tulog na si Nuan-nuan. Salamat sa pagod mo. Samahan mo akong uminom ng ilang baso. CJ. Dahil hiling ni Ate Yutong. Tiyak na pagbibigyan ko. Tutu. Talaga bang kaya mong tuparin lahat? Bakit ka natulala dyan? Umupo ka. Huwag mong pansinin. Ang sinabi ni Nuan-nuan ngayon. Huwag kang mag-alala, Ate Yutong. Hindi ko ito iisipin. Talagang hindi ko iisipin. Mga bata kasi, walang pinipiling salita. Kung gusto ni Nuan-nuan, na talagang gawin kang tatay niya.
Ate Yutong, alam ko. Ang aking katayuan, hindi pa sapat para maging tatay ni Nuan-Nuan. Kung bibigyan ka ng pagkakataon. Gusto mo bang maging tatay ni Nuan-Nuan? Bakit ka nakatingin lang? Sinasabi ko sa'yo. Gusto mo ba maging tatay ni Nuan-Nuan? Hindi ba? Gusto niyang gamitin ang bata para makuha ako. Anong pinagkaiba nito sa panlilibre lang? At Yutong, gustong-gusto ko si Nuan-Nuan. Ang cute-cute niya. Kung maaari lang. Gusto kong palaging nasa tabi niya. Aalagaan ko siya. Xiaoyu. Sabi ko na, napaka-inosente mo. Huwag kang magkaroon ng lampas na ugnayan sa ibang babae. Yung mga sinabi ko, parang binaliwala mo lang. Yung mga sinabi ko, parang binaliwala mo lang. At Yutong. Lahat ng mayaman parang may tupak, ano? 2 buwan na lang, gagraduate na ako. Pwede ba, na matapos ko ng maayos ang kontrata? At Yutong. Yung tungkol sa akin sa school. Alam mo na lahat, di ba? Alam ko na ang lahat ng nangyari pagkatapos mong bumalik sa eskwela noong araw na iyon. Malinaw na sa akin ang lahat. Binigyan kita ng pagkakataon. Pero paulit-ulit mo akong binigo. Ate Yutong, patawad. Ako ang dahilan kung bakit ka nabigo. Kung hayaan kang mamili sa pagitan ko at nila. Sa pagitan namin, ano ang pipiliin mo? Ako. Pwede ba akong pumili? Siyempre pwede kang pumili. Pero kailangan mong panindigan ang iyong pagpili. Responsible. At Yutong, gusto mo akong pumili ng isang bagay. Siyempre alam ko ang iniisip mo. Katayuan. Kayamanan. Posisyon. Lahat ng ito ay meron ako. Basta't magtapos ka. At manatili kang maayos sa aking tabi. Maging isang mapagmahal na ama. May bibigay ko sa iyo lahat. Kailangan mo lang, putulin ang lahat ng ugnayan. Sa dati mong buhay. Siyempre, pwede ka ring pumili na tumanggi. Sige, pipiliin ko na. Pag-isipan mo muna ng mabuti bago magsalita. Hindi. Hindi ito pagpipilian. Dala-dala mo ang kutsilyo na nakapatong sa lig ko. Hindi ito pagpipilian. Ito ay direktang hatol. At Yutong, bakit mo kailangang ipagawa sa akin ang pagpili? Dahil gusto ka ni Nuan-Nuan. Gusto niyang maging tatay mo ka. At gusto rin kita. At Yutong, estudyante pa rin ako. Talagang hindi ako bagay na maging tatay ni Nuan-Nuan. Sa mga taon na ito, ang kabutihan mo kay Nuan-Nuan at ang pag-aalaga mo sa akin. Lahat ng iyon ay nakita ko. Parang tunay na kami, isang pamilyang tatlo. Maaari kitang pangakuan. Pagkatapos nating magpakasal, magkakaroon tayo ng isa pang anak. Bakit ako mabuti sa'yo? Dahil marami kang ibinibigay na pera. Bilang isang profesional na tagahanga, ito ang aking profesional na asal. At Yutong, ulila lang ako, at ang trabaho ko ay hindi maipagmamalaki. Hindi ako karapat-dapat sa isang marangal na tulad mo. Sabi ko, karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka talaga. Pero may sarili rin akong magandang buhay. Bakit ako ang napili mong ikulong? At Yutong, talagang hindi ko kayang sumagot sa iyo. Aaminin ko, gusto ko si Nuan-Nuan. At labis akong nagpapahalaga sa iyo. Sa mga taon ng pag-aalaga mo sa akin. Ito ay isang mahalagang bagay sa kasal. Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Sandali lang. At Yutong, ano ang gusto mong gawin? Xiaoyu, dahil hindi ka nakikinig. Kailangan kong maghanap ng paraan para sumunod ka na. Tigil. At Yutong. Natatakot ako. Wala akong anuman. Paano ako makakatayo sa tabi mo? Ano ang sasabihin ng iba sa iyo? Bigyan mo ako ng kaunting oras. Hayaan mo akong maging karapat-dapat sa iyo. Sige ba? Totoo. Siyempre. Basta naintindihan mo. Kapag nakapagtapos ka na, magpapakasal tayo. Pagkatapos, tayo na talaga.
Isang pamilya. Matandang baka kumakain ng batang damo. Kahit ako na batang lalaki. Hindi mo pinalalampas. Buti na lang pinainom kita ngayon. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang mangyayari ngayong gabi. Lao Zhao. Tungkol sa bahay bakasyonan sa Lijiang. Ano na ang ginawa mo para sa akin? Ay naku. Kakausap lang sana kita. Nag-alok ang kabilang panig ng 3 milyon. Kasama lahat ng kagamitan. Malinaw ang pagmamay-ari. Sige, naiintindihan ko na. Xiao Yu. Basta magpakabait ka lang. Manatili ka lang sa tabi ko. Lahat ay papayagan ni ate para sa'yo. Papayag, ulo mo. Nobya. Maagang umalis si Kinyu. Pabalik sa paaralan. Nga pala. Alisin mo na ang mga tao na ipinasok sa paaralan. Nobya. Hindi ka ba natatakot na si Kinyu ay palihim kang niloloko at may ibang babae sa mundong ito? Basta't, nangako ka kay Zhao Yutong. Walang sinuman ang makakatanggi. Si Kinyu. Kailangan din niyang magawa ito. Kinyu. Hindi ka makakatakas sa aking mga kamay. Kinyu. Ayos ka naman. Bakit mo tinatakpan ng ganyan ang sarili mo? Ano? Kamakailan? Maraming kaso ng trangkaso, di ba? Natakot akong magkasakit. At mahawa ka. Masasaktan ang loob ko. Sino ba namang makakaalam kay Zhao Yutong? Kung magpapasunod siya ng tao para subaybayan ako. Kung sakaling mahuli niya ako. Na nagkukunwari. Ay tapos na ako. Hindi ko inasahan. Hindi ko inasahan. Na talagang nag-aalala ka sa akin. Tama nga. Sa linggo kaarawan ko. Makakapunta ka ba? Sa birthday dinner ko. Noong araw na yon, siguro Oxy. Hinihiling niya na samahan ko siyang makipagkita sa kliyente. Si Zhao Yutong. May appointment sa family doctor. Para kay Nuanuan para sa follow-up check-up. Kailangan ko na namang maghati ng oras. Esan. Ang birthday party mo. Siyempre dadalo ako. Kaya sa makalawa ng gabi. Ihintayin kita sa bahay. Yung ano? Ang birthday party mo. Sino-sino ang imbitahan? Akin ito. Kaunti lang talaga ang mga kaibigan ko. Karamihan ay mga kaibigan ng mga magulang ko at mga kasosyo nila sa negosyo. Sino-sino ba ang mga kasosyo sa negosyo ng mga magulang mo? Sino sila? Bakit mo tinatanong yan? Wala lang. Natatakot lang ako. Baka aksidente kong masaktan. Ang isang malaking kliyente. At madamay ka. Huwag kang mag-alala. Ikaw ay akin. Dito sa Zonghai. Sa mga tao doon. Hindi sila magtatangkang magalit sa pamilya ng Luo. Mukhang. Ang mga kasosyo sa negosyo na inanyayahan ng pamilya ng Luo ay walang mataas na katayuan kaysa sa kanila. Yung si Zhao Yutong. Hindi sila dapat darating. Talagang karapat-dapat sa yaman. Ang gasto sa gabing ito. Sapat na yan para sa isang taon kong kita. Ito ang mundo ni Luo Jinru. Wow! Sikat ba siyang artista? Ang gwapo niya. Narinig kong mahirap lang siyang estudyante. Personal siyang inimbita ni Emeth. Jinru. Kinyu. Noong nakaraan, pinahiya mo ako. Ngayon, pababayaran ko sa'yo yun. Luo, kung magtatagumpay ang kolaborasyong ito, ang Taian Group ay magkakaroon ng magandang posisyon sa Zonghai. Ang taong ito. Bakit ba siya nakatitig sa akin? Iyan ay. Babaeng estudyante. Ang pangalan ay Kinyu. Bata naman siya. Pinilit ni Jinru na imbitahan siya. Kinyu.
Magandang pangalan. Nandito na ako. Kinyo, ayos ka lang ba? Zhang Qiang, anong ginagawa mo? Ako, nakatulong lang ako. Naitulak ang cake. Hindi ko lang nahawakan ng maayos ang cart. Mukhang sinasadya mo ito. Naniniwala ka ba? Zhang Qiang, gusto mo bang ipahiya ako? Sa harap ng napakaraming tao, gusto mo bang mapahiya ako? Kinyo, sa ganitong lugar, hindi ito angkop. Para sa mga ulila tulad mo. Para hindi masira ang mga bagay na hindi mo kayang bayaran. Hindi ko kailanman itinanggi na ako ay isang ulila. Pero ikaw, Zhang Qiang, kahit na nagmamayabang na ikaw ay mula sa mayamang pamilya, sa aking paningin, ikaw ay isang basura lamang. Naiinggit ka dahil mas gwapo ako sa'yo. Mas marami akong kaibigan. Kaya't pinagtatawanan mo ako. Binabansagan mo ako. Sa paaralan, pinipigilan mo ako sa lahat ng paraan. Walang iba kundi para punan. Ang hindi pagkakasiya sa puso mo. Ikaw ay naging mababa ang tingin sa sarili. Ikaw, ang mukha mo ay sobrang kapareho. Lalo na ang tingin kapag galit ka. Ngayon na mga kabataan, nagkakagulo na dahil sa maliit na bagay. Itong si Kinyu. Anong kalagayan sa bahay? Walang gaanong background. Lumaki sa bahay ampunan. Palaging masipag ang binata. Sabi ni Jinru, patuloy siyang nagtatrabaho para sa tuition. Bahay ampunan. Ilang taon na siya? 22 na. Mag-graduate siya ngayong taon. Ay, bakit interesado si Ginoong Tai sa kanya? Tanong lang. Mukha namang mahinahon ang kanyang personalidad. Hindi siya mukhang estudyante. Zhang Qiang. Si Kinyu ay espesyal kong bisita, na personal kong inanyayahan. Hindi siya isang taong pwedeng bastusin ng isang pamilya. Na tulad ninyo, inuutusan kitang humingi ka ng tawad kay Kinyu ngayon. Kung hindi, papaalisin ko ang pamilya Zhang ninyo sa Zonghai. Pasensya na. Tapos na akong humingi ng tawad. Pwede ka nang umalis? Ruru. Anong nangyari? Tatay. Walang anuman. Pinatalsik ko lang. Ang isang nakakainis na tao. Ito ang sinabi ko na sa'yo dati, si Kinyu. Ang pinakamatalik kong kaibigan. Kumusta, Tito? Esan. Kapatid Kin. Tayo ba? Nagtatagpo na dati. Siguro hindi naman. Bihira akong pumunta sa ganitong okasyon. Kahawig mo siya. Isang matagal kong kakilala. Lalo na ang mga mata niyang iyan. Baka nagkataon lang. Ang paraan ng pagtitig niya sa tao. Nakakailang. Pati ang kilos niya sa pagprotekta. Parang noong bata pa si kuya. Ganoon din siya noon. Mga kabataan lang naman ang nagtitipon. Tara, punta tayo sa itaas para mag-usap. Tungkol sa pagtutulungan. CJ. Lo Jinru. Sino ba ang mga inimbitahan mo? Mga taong ano ba sila? Isang Zhang Qiang lang nangahas na. Inaapi si Kinyu. At nadumihan pa ang damit ko. Ganito ba ang pagtrato mo sa bisita? Pasensya na, Kinyu. Ang tatay ko kasi. Hindi naman ganito lagi. Walang problema. At saka, sino yung matanda kanina? Naiinis ako kapag tinitingnan siya. Siya ay direktang miyembro ng pamilyang Tai ng Yandu. Pangulo ng sangay ng Zonghai Taian Group, ng kumpanya. Para makipag-kooperasyon sa kanya ang tatay ko. Ngunit naglaan ako ng maraming isip. Ngunit wala akong narinig na mayroon siya, na anumang espesyal na hilig. CJ, dahil sa kaarawan mo, patawarin na kita. Heto. Ito ay basta binili ko lang. Hindi rin ito mahalaga. Mga halaga lang ng 1,000,000 siguro. Iregalo ko sa'yo bilang regalo sa kaarawan. Isang taon ng pagsusumikap. Mas mabuti pa yung mga binili nyo ng basta-basta. Iregalo na lang ng isang singsing. Salamat. Pero masyado na akong maraming singsing. Siguro itong maaari ko na lang ilagay sa aking mga alahas. At doon na lang mga lawang. Basta ang regalo ko. Naibigay ko na. Tama nga pala.
Jinryu. Ito ang espesyal na inihingi ko para sa'yo. Ang 18 butil. Kahit na hindi ito gaanong mahalaga. Ngunit umaasa ako na palagi kang magiging ligtas at maayos. Salamat, Kinyu. Ang regalong ito ay gusto ko talaga. Kinyu, kinakampihan mo siya. Hindi mo pa ako nabigyan ng ganitong regalo. Kasi ako ang totoong girlfriend. Nasaan ang banyo? Dahil sa cake, nadumihan ang damit ko. Kailangan kong ayusin ito. Kinyu, sandali lang. May sasabihin ako sa'yo mamaya. Tapos na. Ano bang kaya niyang gawin? May mahalagang sasabihin. Kinyu, samahan mo akong sumayaw. Alaynan. Pinapaboran talaga ni Kinyu. Dati, dinadalhan niya ako ng almusal at bulaklak. Pero hindi pa siya nagbigay ng regalo. Baka naman. Dahil ba? Masyado akong hindi mabait sa kanya. Hindi niya inaabot. Sino ka? Anong gusto mo? Kakaiba. Nasaan si Suningsi? Hindi pa siya bumabalik. Hindi siguro na. Naligaw siya sa hotel natin, di ba? Malayo ba ang ticket mula sa lobby? Hindi naman. Hanapin natin siya. Magandang dalaga. Swerte mo na ako ang nakilala mo. Kinyu. Wala si Suningsi sa loob. Nandito lang ang bag niya. Hindi kaya totoong may masamang nangyari sa kanya. Suriin ang kisisi. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, senyorita? Hello, ang kaibigan ko. Bilis. Ibigay mo sa akin ang room card ng 9,001. Itong sa 9,001. Ang bisita ng 9,001 ay espesyal na. Sabihin mong aalagaan mo ng mabuti. Ang mga bisitang mahalaga. Ibigay mo sa akin ang card ng kwarto. Kung may kailangan, sasabihin ko na lang. Lolo, matatakot ako sa'yo. Ikaw, matandang pagong. Basura. Ka na ba? Ngayon, lumuhod ka sa akin. At humingi ng tawad. Papalampasin kita ng buo ang buhay. At ikaw din. Kung ngayong gabi, mananatili ka rin upang samahan ako. Maaaring, isipin ko, napatawarin ang inyong pamilya lo. Kung hindi, ang inyong pamilya lo ay maghihintay ng pagkabangkarote. Lumuhod ka sa harap ko. Magpakumbaba ka at humingi ng tawad na parang aso. Managinip ka na lang. Nandito ka sa Zonghai. Hindi ito lugar na kaya mong kontrolin. Ang mga sinabi mo kanina. Narinig ko na lahat. Kunin mo ito. Kung ipapadala ko sila. Sa media lahat. Sa tingin mo, papayagan ka ba ni Ginoong Tai? Hindi kanya papayagan, di ba? Ikaw, kaya mo ba? Kaya ba natin? Subukan mo lang at malalaman mo. Masama kang tao. Nangahas kang manloko at manlamang. Tingnan natin kung hindi kita mapalo. Nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Hindi ko na talaga ulitin. Kinyu. Huwag nang tumama. Kung tatama ka pa, may mangyayari. Parang may mali. Dalhin na natin siya sa ospital. Hayaan na lang ang taong ito dito. Hindi ko siya nakikitang gagawa ng kahit ano. Kinyu. Hindi kita palalampasin. Doktor. Doktor. Kaibigan ko, ay ginamitan ng maruming bagay. Ngayon, ay hindi na gumigising. Dali, dalhin ang pasyente. Para kumuha ng dugo at magpalaboratorio. Kinyu.
Ayos lang si Suning Zaihui. Huwag kang mag-alala. Kung may mangyari sa kanya, kasalanan ko rin iyon. Kung hindi siya ang humarang para sa akin. Sa cake truck na itinulak ni Zhang Qiang. Hindi siya mag-iisa papunta sa banyo. Dinala siya ng iba. Ako ang sumira. Sa iyong party sa kaarawan. Isa lang namang party sa kaarawan iyon. Sa araw-araw, hindi rin kami magkasundo ni Suningsi. Pero hindi ko pa rin. Gusto na may mangyaring masama sa kanya. At nangyari pa ito. Sa teritoryo ng pamilya Luo. Huwag. Huwag, huwag. Ayos ka lang ba? Kinyu. Akala ko. Hindi na kita muling makikita. Wala na. Tapos na ang lahat. Kinyu, samahan mo si Suningsi dito. Lalabas ako. Anong nangyayari sa akin? Bakit sa tuwing makita ko? Si Suningsi nanyayakap si Kinyu. Gusto ko sanang paghiwalayin sila. Nang malayo sa isa't isa. Salamat sa pagliligtas sa akin. Hindi lang ako ang nagligtas sa iyo. Si Jinru, malaki rin ang naitulong niya. Tama nga pala. Sa dugo mo, natuklasan namin, ang sangkap ng gamma hydroxybutyric acid. Kung gusto mong kasuhan si Taizengde, maaari mong gamitin ang ulat na ito, at ang peak footage ng hotel, bilang ebidensya. Huwag na. Kahit na may mga ebidensya. Dahil sa katayuan ng pamilya Tai. Kung gusto nilang hatulan si Taizengde, hindi ganoon kadali. Bukod pa rito, ayaw ko rin na mag-alala ang pamilya ko. CJ, nirerespeto ko ang desisyon mo. May isang bagay na gusto kong itanong sa'yo. Kinyu, may isang bagay na gusto kong itanong sa'yo. Noong nakaraang beses sa ospital, nakita ko, nasa tabi ka ng presidente ng Zoo Group, na si Zhao Yutong, ang kanyang anak. Tinatawag kang tatay. Tinutukoy ng bata si Kinyu bilang tatay. Alam ko. Siguradong may sarili kang dahilan, di ba? Hindi kayong tipo ng taong magtatraidor. Sa sarili mong prinsipyo. Kung kailangan mo ng pera, maaari kitang tulungan. Basta't kasama mo ako. Ang pamilya Su ay susuporta sa iyo ng buong puso. Gusto ko. Nagkamali ka ng pagkaintindi. Nasa tabi ako niya. Sweldo ko ito. Dahil wala ka namang ginagawa. Uuna na ako. Kinyu. Hindi kita pinaniniwalaan tungkol sa akin. Wala kang nararamdaman. Alam kong sobrang nag-aalala ka sa akin. Takot kang masaktan ako. Ngayon, kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana naiwan mag-isa, at hindi ka sana nahuli ng mga tao ni Taizengde. Bukod pa doon, kahit pa ang nangyaring ito, ilagay sa sinumang, estrangherang babae, hindi ko rin ito palalampasin. Walang kinalaman sa damdamin. Kaya't ito ay isang aksidente, at sa paaralan. Hinabol mo ako ng 3 taon, hindi ba't ito rin ay pek? Noon. Hindi ko maintindihan ang sarili kong puso. Sabay kitang sinasaktan. Sabay kitang pinapagalaw, para gawin ang mga bagay para sa akin. Ngayon alam ko na ang pagkakamali ko. Mapapatawad mo ba ako? Kahit man maniwala ka o hindi. Hindi ko kailanman minahal ang iyong. Inaalagaan kita sa paaralan. Tinuturing lang kita na kapatid. Ang nararamdaman mo sa akin ngayon ay dahil lamang, hindi na ako umiikot sa paligid mo. Hindi na kita pinapasaya. Laging inuuna ka sa lahat. Hindi ka lang kontento. Hindi ganito. Utang ko sa'yo ito. Maliban sa pera at tao, kung may iba kang kailangan, hindi ko tatanggihan. Aalis na ako. Magpahinga ka ng maayos. May itatanong ako sa'yo. Bakit yung bata, tinatawag kang papa? At si Zhao Yutong. Kliyente mo rin ba siya?
Kinyu, bakit ka ganyan? Kumikita ka ng pera mula sa mga babae kahit saan. Walang pera, magagawa mo ba yan? Ito ang trabaho ko. Hindi kumikita ang trabaho. Para sa pangarap naman. CJ, kumita ka ng pera mo. Pero hindi mo dapat akong lokohin. Pinirmahan mo ang kontrata sa akin. Tapos lumalabas ka pa para pagsilbihan ang ibang babae. Ito ba ang iyong espiritu ng kontrata? Hindi mo ba? Maingat na binasa ang kontrata. Hindi lang limitado sa pagkagusto sa mga sunflower, pag-inom, at aktibong pagbibigay tulad ng regular na pagbibigay ng sunflower. Regular na pagbibigay ng sunflower, maaaring magdulot ng maling pagkaintindi. Sa kontrata, walang limitasyon sa bilang ng mga kliyente na tinatanggap ko. Kaya, hindi ako lumabag sa kontrata. Kaya, especially para sa akin na hiniling mo, ang bracelet ng kapayapaan. Para lang din sa kontrata. Kung may kontrata, pwede kang maging mabait sa kahit sino. Ganun ba? Basta kliyente ko siya. Ibibigay ko sa kanya ang emosyonal na halaga. Hindi ako magkakaroon ng damdamin para sa kliyente. Anumang damdamin na wala sa trabaho. Pakiusap din. Huwag mo akong mahalin. Kinyu, masama ka. Dahil kay Suningsi. Kaya kita pinirmahan ng kontrata. Ngunit tanungin mo ang iyong sarili. Mayroon ba akong katulad ni Suningsi na pinapagawa sa iyo ng kahit anong bagay? Pasensya na. Mula simula hanggang wakas. Hindi ko naisip. Nasaktan ang sinuman. Kailan tayo nagkita? Hindi kita dinadala para kumain, kundi para maglaro. Nasa puso mo ba talaga ako? Kung akala mo niloloko kita, tapos na ang ating pagtutulungan. Dito na ito magtatapos. Ang natitirang pera, ibabalik ko sa'yo. Kinyu, sa puso mo ba? Hindi man lang ako kaibigan. Jane Rue, pasensya na. Mabait kang babae. Kinyu, nagkamali ako. Huwag kang umalis, hindi ko dapat sinabi iyon sa iyo. Jane Rue, bakit pa? At saka, naka-offend ako ngayon. Tae Zengde, itigil natin ang kontrata. Maghiwalay tayo ng landas. Para sa iyo, at sa pamilyang Luo sa likod mo. Ito ang pinakamainam na desisyon. Hindi ako papayag. May ebidensya ako. Hindi nila ito atakehin. Kumusta tayo? Kaya, hindi kita papayagang itigil ang kontrata. Kailangan mong tuparin ito, hanggang matapos ang kontrata. Alam ko, isang buwan pa lang tayong magkasama. Sa akin ikaw, wala pa tayong nararamdamang pagmamahal. Pwede pa tayong magpatuloy sa pagtutulungan. Dahan-dahan nating palalimin ang damdamin. Hindi mo ba gustong mapasali sa isang mayamang pamilya? Nakita mo naman ang pamilya ko. Pinakamalaking hotel group sa buong bansa. Hindi mo na kailangang magsumikap pa sa hinaharap. Gawin mo lang ang gusto mong gawin. Pwede tayong pumunta at maglibot sa buong mundo. Gawin ang kahit anong gusto mong gawin. Jane Rue, ikaw ay isang anak na babae na minahal at pinalaki ng lahat. Isang tunay na anak mayaman. Sa hinaharap ay may masaganang buhay. At ako ay nais lamang pumunta sa isang payak na karaniwang lugar at mamuhay ng tahimik. Wala akong ambisyon. Kaya, ang mga mayamang pamilya, hindi talaga ang pangarap ko. Ayaw mong pumasok sa mayamang pamilya. Pwede naman. Pwede kong ipasa ang kumpanya sa isang profesional na manager. Ano ang gusto mong buhayin? Sasamahan kita. Pero, hindi kita papayagan. Ako ba nitong mga nakaraang araw? Ang charm ko ay sobrang hina. Bakit isa-isa sa akin? May iba pang iniisip. CJ, pangako ko sa'yo. Hanggang isang buwan pagkatapos ng graduation, tapos na ang kontrata. Maliit na king. Ang kargamento nito, puno na naman ng mga bag ng paaralan, at mga laruan naman. Mamamatay ang traffic enforcer sa atin. Sasabihin nilang sobra ang karga. Walang problema. Kapag nahuli tayo, ako ang magbabayad ng multa mo. Hindi tungkol sa multa ang usapan. Sinasabi ko lang na mabait ka. Tuwing uwi ka, sobrang dami ng dala mo. Ikaw talaga. Yung kinita mo nitong 2 taon, kalahati niyan ay anonymous. Na-donate mo sa ampunan.
Natakot din ako na baka tanungin ng direktor kung saan nanggaling ang pera ko. Mahirap sagutin iyon. Basta't ang natirang pera ay hindi makakaapekto sa aking hinaharap na buhay na walang ginagawa. Ikaw, bata ka, may prinsipyo, at marunong magpasalamat. Kung ako'y may anak na babae, magsasakripisyo ako. Lahat ay handang payagan kang maging aking manugang. Sige na, Lolo Zhao, huwag ka nang malungkot. Naghihintay pa sa atin ang direktor. Tara na. CJ, sakay na. Lola Liu, kayo na malalakas, tutulong kayo magbuhat ng mga gamit. Mga bata, bumalik na ang Kuya Kinyu ninyo. Dali, tulungan nyo magbuhat ng mga gamit. Kuya Kinyu, miss na miss ka na namin. Kuya Yu, ano ng regalo ang dala mo para sa amin ngayon? Kuya Yu, nakakuha ako ng unang pwesto sa exam kamakailan. Lahat kami tumangkad na. Parang, mga guya na kami ngayon. Baka mas mataas pa siya kaysa sa kuya. Tama nga. Salamat sa iyo. Tuwing may nagpapadala ng pagkain sa orphanage, pinabuti ang pagkain ng lahat. Kaya ang mga batang ito ay lumalaki ng ganito katatag. Director, huwag po kayong ganyan magsalita. Dapat lang po talaga itong gawin ko. Dito rin po ako lumaki. Sa lugar na ito. Sige na. Yung mga nasa sasakyan ay mga regalo para sa inyo. Bilisan mo at kunin mo na. Bakit ganito ang regalo ko? Bakit ganito ang regalo ko? Araw-araw kailangan mag-aral ng math. Sa akin, kailangan ko raw sa loob ng 30 araw. Doblehin ang grade ko sa math. Sa akin naman, kailangan kong matutunan ang 800 problemang ito. Para siguradong ako ang magiging top isa sa exam. Mga bata, bilisan ninyong ibalik ang mga gamit. Sa loob. Xiao Yu, tuwing pumupunta ka rito, ang dami mong binibili. Magkano na naman kaya ang nagastos mo? Sa mga taong ito, ang ampunan ay may isang misteryosong taga-suporta. Taon-taon siyang nagbibigay ng donasyon sa atin. Hindi ka pa nakapagtatapos. Hindi rin madali ang kumita ng pera. Iponin mo na lang ang pera mo. Gamitin mo na lang sa hinaharap. Kumikita na ako ngayon. Dito ako pinalaki. Ano ang halaga ng mga ito na ibinuhos ko? Naalala ko nang dumating ka sa bahay ampunan. 4 na taong gulang ka pa lang. Noong panahong iyon, ikaw ay puro dumi. At hindi mo alam kung ilang panahon ka nang naglalakad sa labas. Sa isang kisap mata, naging gwapong binata ka na. Nang dumating ka, hindi ko pa nga maintindihan ang sinasabi mo, at hindi ko alam ang pangalan ko. Ikaw ang nakakita sa akin ng isang piraso ng jade, na may nakaukit na maliit na salitang kin. Kaya't ikaw ay binigyan ako ng pangalan na Kinyu. Gusto ko ito. Nga. Nabanggit mo yan. Ano na ang jade pendant sa lig mo? Iyan ay iniwan sa iyo ng pamilya mo. Ang tanging bagay. Ipinasa ko na sa paaralan. Ayos lang yan. Huwag mo sanang mawala. Baka sa hinaharap, makaasa ka sa piraso ng jade na iyon, para mahanap ang iyong pamilya. Sai. Salamat, Lao Zhu. Salamat sa anong salamat. Noong una, ang mga magulang mo ay iniwan sa'yo. Ang tanging jade pendant na naipaon mo sa akin. Talagang hindi ko ito naingatan para sa'yo. Sa totoo lang, palagi kong iniisip na medyo hindi ko ikaw naisip. Alam mo naman iyon, noong mga panahong iyon, kakagaling ko lang sa ampunan. Walang pera pang tuition. Halos magutom na ako. Kung hindi ko ibinenta ang jade pendant, hindi na ako umaasa na mabubuhay pa hanggang ngayon. Tungkol sa mga magulang, hindi ko na inaasahan na makilala sila. Ngayon ay naghihintay na lang ako ng 1 buwan para sa graduation. Tapos pupunta na ako sa maliit na bayan para magretiro. Ayos lang iyon. Doon ka muna mag-ugat. Sa loob ng 1 taon matatapos na ako. Ililipat ko rin ang tindahan ko doon. Pagdating ng panahon, magiging kapitbahay tayo. CJ, pagdating ng panahon, mag-iinuman tayo ng masaya. Tara na. Lolo Tay, bakit ka nagmamadali? Gusto mo akong bumalik sa Yandu? Mayroon bang mahalagang bagay? Tingnan mo itong bagay na ito. Ito ay ang jade pendant ni Shoes. Tama. Ito ang tao sa ilalim ko. Mula sa Zonghai. Isang mahilig sa koleksyon ng jade. Doon siya bumili. Si Shoes ay nasa Zonghai. Hindi natin maikakaila ang posibilidad na ito. Tinawag kita ngayon. Gusto ko sanang sabihin sa iyo. Ang kasunduan sa kasal ninyo ni Xiaozi. Pwede pa. Ipagpatuloy.
Maghintay ka pa ng 3 taon. Hindi ako pumapayag. Hinahanap ng pamilya tae si Xiaozi. Sa loob ng 18 taon. Kung hindi pa rin siya nahanap, kailangan ko ba siyang hintayin habang buhay? Ang kasunduan sa kasal ay napagkasunduan namin ng lolo mo. Kahit ayaw mo, kailangan mong sundin. Sa loob ng 3 taon na ito, kailangan mong maghintay. CJ, maghihintay pa ako ng 3 taon. Kung pagkatapos ng 3 taon, hindi pa rin natagpuan si Kay Xiaos, ang kasunduan namin sa kasal ay mawawalang bisa. Ito ang anak na pinalaki ng pamilya Zhu. Lolo, nagawa na po namin magpadala ng tao para maghanap sa Zonghai. Ngunit, Ginoo, nandyan din si ikalawang Ginoo sa Zonghai. Bakit hindi siya pinapayagang? Siya sa atin ang tungkol sa batang Ginoo. Yung walang kwentang tao, hindi makagawa ng tama. Sobra sa pagkabigo. 18 taon na ang nakalipas. May mga suliranin sa loob at labas ng Tayan Group. Pinapabantayan ko lang siya sa pagbabantay kay Xiaos. Ngunit, si Xiaos ay nasa ilalim ng kanyang ilong. Kinuha ng mga kaaway. Sa huli, walang bakas. Siya sa atin, ang jade pendant ng batang mayaman. Saan ito nagmula? Kapag may balita, agad mo akong ipaalam. Kailangan akong mauna, kaysa sa pamilya tae na mahanap siya. Pagkatapos, papatapusin ko na siya magpakailanman. Xiao Yu. Walang sinuman ang makakapigil sa akin na pakasalan ka. Ginoong tae, ito po ang ipinapaimbestiga ninyo. Impormasyon ni Qin Yu. Sitwasyon at pagbuo ng mga tugon sa Alyansa 3. Natatanging ugali, panatilihin ang marka sa serbisyo, katangian ng personalidad. 3. Natatanging ugali, panatilihin ang marka sa serbisyo or fan, katangian ng personalidad. Eksaktong 22 taong gulang din ngayong taon. Tugma rin ang edad. Lalo na ang mukha na ito. Katulad ng mukha ng kuya ko noong bata pa siya. Mga 8% ang pagkakahawig. Mukhang itong si Qin Yu, malamang ay ako, na nawalang, 18 taon na ang nakalipas. Magpadala ka ng tao, para patayin siya. Mas mabuting magkamali sa pagpatay. Hindi pwedeng palampasin. Esan. Ginoo. Kasalanan mo lahat yan. Ibibigay ang kumpanyang ito sa isang bata pa at walang karanasan na apo. Huwag mo akong gawing malupit. Ningxi, bakit ka malungkot nitong mga nakaraang araw? Dahil ba mahirap isulat ang thesis? Wen, sabi mo nga, ano ang dapat kong gawin para magustuhan ako ng mga lalaki? Pakiusap. Ikaw ang pinakamaganda sa Seoul University. Diyosa ng lahat ng lalaki sa Zonghai. Kailangan mo lang magtaas ng kamay. Maraming mga tagahanga ang darating para makipag-date sa'yo. Bakit mo pa kailangang habulin sila? Maliban na lang kung ang taong ito ay si Qin Yu. Ningzai, huwag kang magmadali, bagamat ganito ang sinasabi. Ngunit sabi nga ng kasabihan, ang babae ay humahabol sa lalaki sa likod ng telang manipis. Basta't mahusay ang pag-angat ng pala, walang lupa na hindi mabubungkal. Ikaw, may paraan ka ba? Wala. Ay naku, Ningzai, huwag kang mag-alala, wala akong magagawa. Pero may paraan si Guru Gua. Guru Gua. Nga. Guru Gua. Alam ang mga bituin at heograpiya. Tumpak ang mga kalkulasyon. Pang-akit ng babae. O hindi. Mga teknik sa pang-akit. Sa bawat sandali. Madaling makuha. Ningzai. Tingnan mo. Sabi ni Guru Gua. Huwag maging padalos-dalos sa anumang bagay. Kailangan mong maintindihan ang kanyang mga gusto. Tamang-tama ang pagtugon. Alam mo kung ano ang mahalaga sa kanya. Para mapalapit kayo sa isa't isa. Sa huli. Ang tamang pisikal na pagdikit ay nagpapataas ng kanyang adrenaline. Hindi ba't mas tataas ang sansa ng tagumpay? Mga gusto ng kabilang panig. Hindi naman siguro. Hindi ba't ang masamang babae ay may masamang araw ngayon? Ginoo, talagang alam namin ang aming pagkakamali. Pakiusap, patawarin niyo kami. Sa susunod, hindi na kami muling mangahas. Nasabi ko na dati. Aking teritoryo. Kailangan itong maging maayos. Sadyang may mga tao sa gang na naglagay ng droga sa alaksagis, na nagdulot ng panganib sa ilang babae.
na halos magkaproblema. Sinira ang aking mga patakaran. Kailangan ninyong magbayad ng halaga. Iutos mo na. Huwag silang bigyan ng kasiyahan. Aba, sobrang nakakatakot ito. Director, pwede bang hindi na ako kumuha ng diploma? Diretso na lang akong tumakas. Maliit na isda. Maaga kang dumating ngayon ah. At Roxy. Kapag naisip kong makikita si Ate Roxy, hindi na ako makapaghintay. Gusto ko sanang sumakay sa Windfire Wheels papunta dito. At Roxy. E di ngayong gabi, manatili ka dito at samahan mo si ate. At Roxy, may gusto sana akong itanong sa'yo. Anong tanong? Sige, itanong mo. Ayun. Kung halimbawa, nagsinungaling ako sa iyo, gagawin mo ang katulad ng ginawa mo kanina, sa akin. Impossible. Kung niloko mo ako, gagawin ko lang ito. Sa mas malupit na paraan, tatapusin kita. Biro lang. Mahal ka ng ate, hindi pa sapat. Paano ko magagawang pahirapan ka? Naniniwala ako. Hindi mo rin ako lolokohin. Tama ba? Tama. Hindi ko lolokohin si Ate Roxy. Talagang kakaiba ang babaeng demonyo. Mukhang kailangan ko ng mag-ingat. Kapag tumatakas ako, kung hindi kapag nahuli niya ako, siguradong tapos na ako. Senyorita, yung muntik nang mangyari dati. Dumating ang mga magulang ng batang babae para magreklamo. Kailangan mong makialam sa sitwasyon. Sige na. Little Fishy. May kailangan akong sabihin. Uwi ka na muna ngayong gabi. Hintayin mong makatapos ka. Bibigyan ka ng ate mo ng malaking regalo. Wala pang isang buwan. Magiging nagtapos na. Isipin na lang na ito ay pagtatapos ng trabaho. Tanungin ko nga si babae na si Dianpo, kung may oras siyang kumain. At Yutong, may oras ka ba ngayon? Gusto kong dalhin ka at sinuan-nuan. Kumain tayo ng sabay. Xiao Yu, may kailangan akong asikasuhin dito. Mamaya na lang. Ako na ang magre-reserve ng restaurant. Saktong naisip ka rin ni Nuan-Nuan. Nan, CJ. Anong nangyayari? Anong sitwasyon ito? Isa't isa. Lahat busy ngayon. Sakto lang. Mauna na akong bumalik sa eskwela. Boss. Nakakita ka na ba? Ang palamuti na ito. Ito ba ay hindi ang palamuti ni Xiao Yu? Sila ay may matinding layunin. Kailangan kong linawin ito bago ako magsalita. Tungkol sa palamuting ito. Ano ang kailangan? Huwag magtanong ng hindi dapat itanong. Kailangan mo lamang akong sabihan. Nakita mo na ba? Parang nakita ko na. Pero parang hindi ko pa nakita. Boss. Isipin mong mabuti bago ka magsalita. Nangangahas kang magbiro sa amin. Maniwala ka o hindi, papalitan ko ang tindahan mo. Hindi na kayang ipagpatuloy. Basta't sabihin mo sa akin. Ang impormasyon tungkol sa mamimili. Maibibigay ko sa iyo ang 2 milyon. Ah, ito. 2 milyon. Ay naku ito. Matanda na ang taong ito. Kaya hindi na maganda ang kanyang memorya. Tiningnan ko ng mabuti. Wala akong nakita. Baka mas mabuti kung pupunta ka sa ibang pawn shop. Tingnan mo. Basta sabihin mo sa akin. Ang balita tungkol sa may-ari ng pendant na ito. Maaari kitang bigyan ng 5 milyon. Binigyan mo ako ng ganitong kalaking pera. Hindi ko pa talaga nakita. 10 milyon. Hindi ko talaga nakita. Talagang hindi ko nakita. Ang taong ito ay hindi mabuti ang intensyon. Kailangan kong sabihin kay Xiao Yu agad. Sadyang nagsisinungaling siya. Bakit natin siya dapat palampasin? Nakikita mo na. Hindi ko ba makikita? Maghanap ng tao para mag-imbestiga. Ang koneksyon ng boss na ito. Kaya niyang hindi sumuko. Sa harap ng ganitong kalaking interes. Ang taong iyon ay tiyak. May malalim na relasyon sa kanya.
pumunta ako. Kinyu, may kailangan ka ba sa akin? Nan. Sabi mo dati na may utang ka sa akin. Sandali. Ako. Sige, ako na ang mauna. Gusto kong makasama ka. Impossible iyon. Hayaan mong bigyan kita ng pera. Hindi iyon pwedeng mangyari. Sino ang humihingi sa iyo ng pera? Ako. Gusto ko sanang makasama ka ngayon. Sa akin ng isang araw. Makasama. Sino ang makakasama? Ikaw. Ano bang iniisip mo? Sinasabi ko lang, gusto kong makasama ka para maglaro ng isang araw. Pwede naman maglaro. Pero dapat ayusin natin. May gagawin ako mamaya. Kasama lang kita sa araw. Walang problema. Hindi mo ba gusto na isakay kita? Tapos halikan kita? Sino ba ang gusto halikan ka? Hindi naman. Hindi mo pa nasasabi kung saan tayo pupunta. Pagdating mo, malalaman mo na. Ampunan, bakit mo ako dinala rito? Dahil gusto kong makilala ang tunay mong pagkatao. Sandali lang, malalaman mo rin. Binibining Su, Xiao Yu, dumating na kayo. Lola Liu. Lola Liu. Yung mga pinahanda ko. Handa na ba lahat? Naipadala na lahat. Nasa loob na. Sige, tara na. Kuya Scar, bakit sila nandito? Saan ko ba alam? Sabi ni Ginoong Tai. Hintayin siyang mag-isa. Medyo malayo ang lugar na ito. Basta't nandito tayo. Hintayin lang natin siyang lumabas. Kuya Yu. At Ningsei, bumili siya ng bagong oven para sa amin. Sabi niya gagawa tayo ng cake ng sabay. Halika. Kung titigil ang oras sa sandaling ito. Kung mangahas kang sabihin ako ang malaking spotted cat, papalitan ko kayo ng maliliit na spotted cat. Ay. Nagbago ng ruta ang taong ito. Nagbago ng ruta ang taong ito. Mga bata, tapos na ang cake, di ba? Tapos na ang cake. Sabay-sabay tayong maghiwa ng cake. Xiao Yu. Nakita ko lahat kanina. Yung tingin niya sa'yo. Halatang gusto ka niya. Dapat mong samantalahin ang pagkakataon. Lola Liu, ano pong sinasabi ninyo? Kami ng babae na iyon. Kaklase lang. Itong babae ay kasing mabait mo. Pinalitan niya ang mga luma naming appliances ng mga bago. At naghandog pa siya ng maraming bagay para sa mga bata. Ikaw nga. Kapag lumipas ka na sa nayon na ito, wala na itong tindahan. Lola Liu, huwag mo nang alalahanin ang sobra. Ako at siya, hindi kami pareho ng mundo. Eh. Oh, heto. Para sa'yo. Ngayon, salamat sa'yo. Naku, wala naman akong ginawa. Pero, Kinyu, hindi mo ba talaga naiisip na hanapin ang sarili mong pamilya? Pamilya. Ang bahay ampunan ang aking tahanan. Sila ay lahat ng aking pamilya, 55,015. Sige na. Kahit ano paman, gaano man kahirap ang buhay. Kumain ka ng matamis, mas gaganda ang pakiramdam mo. Alam ko na. Gusto mong saktan ako. Alam ko na. Gusto mong saktan ako. Kinyu. Pag-usapan natin ng patas. Kahit na ngayon, tinulungan mo ang ampunan. Pero ngayong araw, sinamahan din kita buong araw. Ang utang na loob na ito
Kahit papaano, quits na tayo. Gabi na. Ihahatid na kita pa uwi. Kung nangyari ito mahigit 3 taon na ang nakalipas. Ang mga nangyari ngayon, baka napaiyak ako sa tuwa. Pero ngayon, naliwanagan na ako. Ang katiwalian sa pera ng mundong ito. Ang katiwalian sa pera. Ang pagnanasa sa kapangyarihan. Gusto ko lang maging malaya. Kinyu. Hindi ako susuko. Bakit mo pa ginagawa ito? Itinuturing ko lang kayong mga kliyente. Sino ba ang manggagawa? Ang iibig sa kapitalistang amo. Hoy! May grupo na dumating sa tindahan ngayon. Dala ang iyong jade pendant para mag-imbestiga. Hindi sila mabait ang intensyon. Mag-ingat ka kamakailan. Parang naghihintay ang batang ito ng tao. Bababa na ba tayo? Tara. Xiaoyu. At Yutong. Ang batang ito, hindi ba ka siya? Isang master sa pamamahala ng oras. Sa araw, nakikipag-date sa napakagandang babae. Sa gabi, sasamahan ang isang kaakit-akit na ginang. Hindi ko kailangan ng bayad. Lahat gustong makasama siya ng 3. Kuya Peklat, anong gagawin natin ngayon? Hintayin natin kumunti ang tao mamaya. Saka tayo kikilos. Alaynan. Tapos na. Tatay. Sabi ni nanay sa susunod na linggo, mag-graduate ka na. Kaya pagkatapos ng graduation, finally makakasama mo na. Si Nuan-Nuan. Nuan-Nuan. Siyempre gusto ng tatay na makasama ka. Pero, kailangan ng tatay na maghanap ng trabaho pagkatapos magtapos. Ang lugar na titirhan, kung masyadong malayo sa syudad, hindi magiging maginhawa ang pagpasok. Ayos lang. Kung hindi ito maginhawa, magsimula tayong bumili ng bagong bahay. Napakaganda. Nakatira ang mommy at daddy ng magkasama. Para kay Nuan-Nuan, na magkaroon ng kapatid na babae. At Yutong, ikaw, napakabata mo. Mag-isa mo lang pinalaki si Nuan-Nuan. Sa loob ng napakaraming taon. Siguro mahirap iyon, di ba? Gusto mo bang itanong? Kung tunay kong anak si Nuan-Nuan. Hindi naman. At Yutong, wala akong ibang ibig sabihin. Tama ang hinala mo. Hindi nga anak ko si Nuan-Nuan. Natunay kong dugo. Inampon ko si Nuan-Nuan. Noong una, alam ng kanyang pamilya na siya ay may congenital heart disease. Kaya iniwan nila siya sa harap ng aking villa, mukhang naghahanap ng isang mayamang pamilya para ipagamot si Nuan-Nuan. Kahit wala kaming kaugnayan sa dugo ni Nuan-Nuan. Ngunit ang tadhana ang nagdala sa amin bilang mag-ina. Kaya, palagi kong iniisip. Nabigyan si Nuan-Nuan ng isang kumpletong tahanan. Hindi ko akalain na ang babaeng ito ay mayroon ding ganitong kabutihan. Ngunit, hindi mo rin dapat gamitin ang bata. Pinagapos mo ako. Tinanggal mo ang kalayaan ko. Xiaoyu, may isang bagay na hindi ko pa nasabi sa'yo. Simula pagkabata, ipinagkasundo na ako ng pamilya namin. Pero hindi ko mahal ang taong iyon. Hintayin mo akong ayusin. Itong bagay na ito, hindi ko hahayaang maging hadlang siya sa aming pag-aasawa. At Yutong, sa totoo lang ako, tatay, gusto ni Nuan-Nuan ng cotton candy. Tatay, bibili ng regalo para kay Nuan-Nuan. Ayos ba? Sino siya? Ikaw, bata. Ngayon, nagdala ka sa amin. Nang maraming ikot ah. Sa araw, maganda. Sa gabi, may asawa. Kaya mo bang makaalis? Huwag na makipag-usap sa kanya ng matagal. Batang iyan. May nagbayad para sa buhay mo. Makinig ka na lang. Makipagtulungan kayo sa amin ni Kuya. Huwag ka nang masyadong mahirapan. Binili ang buhay ko. Si Taezeng ay nagpadala sa inyo, di ba? Kami ay mga profesional. Hindi namin maibigay ang impormasyon ng employer. Ngayon, sisirain muna ang 2 binti mo. 3 binti, sabay-sabay na sisirain. Dalhin siya pabalik para ipasa ang ulat. Sina 2 ito ay sinusundan ako buong araw. Handa silang pumasok. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makalabas.
Hinahanap ninyo ako para gulo. Siguro para sa pera rin. Sabi mo. Si Taizengde. Magkano ang binigay sa inyo? Ibibigay ko ang doble. Double. Wala ba kayong utak? Sabi niya doble, doble nga. Isa siyang ulila. Paano magkakaroon ng 8 milyong piso? Ang batang ito, naghihintay lang ng oras. Kumilos ka. Hindi ko inasahan na itong batang ito. Ay matigas din pala. Buti na lang may dala ka. Kung hindi, makakatakas na ang tupa. Dalhin siya pabalik para ipasa. Ningzia, bakit hindi ka pa natutulog? Nanay. Malapit nang magtapos si Kinyu. Sabi niya, gusto niyang magnegosyo pagkatapos ng graduation. Naisip ko, naibigay ang gusaling ito, bilang regalo sa kanyang pagtatapos. Baka naman, kapag natuwa siya, pumayag siya sa proposal ko. Anak, tingnan ko muna ngayon, kung anong ginagawa niya. Si Kinyu na iyon. Naghahanap siya ng tao, may pabuyang 1 bilyon. Presidente ng Zoo Group. Hinahanap ang nawawalang estudyante sa kolehiyo na si Kinyu. Kinidnap si Xiaoyu. Lahat sa social media ay naghahanap sa kanya. Ang daming tao ang naghanap sa kanya. Si Kinyu naman ay, isang maliit na alalay lang sa tabi mo. May nangyari sa kanya. Diretsong tumawag na lang sa pulis. Anong kinalaman mo dyan? Hindi si Kinyu. Walang anuman, walang anuman. Wala naman. Paano mo nalaman? Kasama ko siya. Isang maliit na tagasunod. Aking mahal na anak na babae. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Umiiyak ka. Makakasakit ito sa puso ni Mama. Noong nasa kolehiyo ka. Nabahala ako. Na baka mabuli ka sa paaralan. Gusto kong magpadala ng bodyguard. Nasasamahan ka sa paaralan. Pero hindi ito practical. Kaya hinanap ko, ang kaklase mo na si Kinyu. Bawat buwan, binibigyan ko siya ng 30,000 yuan. Para maging maliit mong tagasunod, inaalagaan kanya ng buong puso. Pero, natakot ako sa kanya. Baka mahulog ang loob niya sa'yo habang tumatagal. Natakot ako, na baka kahit pagkatapos ng graduation, patuloy ka pa rin niyang guluhin. Kaya, 3 buwan na ang nakalipas. Kagaya ng pagkansela niya ng kontrata. Ah, ganun pala. Lahat ng kabutihan niya, ay inayos mo. Hindi naman. Pakinggan mo ang paliwanag ni Mama. Kaya pala nitong 3 buwan, ang lamig niya sa akin. Kaya pala, ako lang pala ang nag-aakalang may espesyal sa atin. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsalang ginawa mo sa akin? Ningzai. Si Kinyu ay, isang lalaking pera lang ang habol. Para sa pera, anong klaseng babae ang kaya niyang makasama? Kaya niyang makasama, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Su. Anong karapatan niya na maging malapit sa iyo? Alam mo ba? Ang sinasabi ng iyong bibig, lalaking nakikita lang ang pera, ang siyang nagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na akong naagaw ng mga salbahing tao. Ang aking dangal. Ano? Kung iniisip mo pa rin, na ako ang iyong anak, maghanap ka agad ng tao, para iligtas si Kinyu. Kung hindi, agad kong, gagawin ito sa harap mo. CJ, ilagay mo ang kutsilyo. Agad tatawag si Mama ng tao. Gagawin ko na ngayon. Ngayon, agad-agad natawagan ang tao para tumulong. Para iligtas si Kinyu. Buhay. Shields, dito ka na kay Mama. Shields, binilhan ka ng tatay, ng Transformers. Halika na. Linisin mo ang tao. Shields, dadaling ka ng tiyuhin para maglaro. Dalhin mo siya. Ibibigay ko sa inyo ang ransom. Linisin niyo ang tao para sa akin. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Apo, tulungan mo ako. Kung hindi ko sana lihim na nakita, ang testamento ng matanda. Hindi ko sana malalaman, na siya pala, ng Tayan Group. Kalahating porsyento ng mga bahagi, ay ibinigay sa batang ito. Ang kumpanya ay dapat sa akin lamang. Ang mga humahad lang sa akin,
Dapat. Bata. Noong una, hero na nagligtas sa babae. Nang pinagsasampal ako, hindi mo inakalang mapupunta. Sa mga kamay ko, di ba? Ngayon, ipapalasap ko sa iyo. Ang sakit ng buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Para maibsan ang galit sa puso ko. Hindi ko rin inakala, ang Tayan Group, pangulo ng sangay ng Zonghai, ay isang nang-akit ng mga dalaga, na cute. At isa ring, mamamatay na, hindi nag-atubiling saktan ang sariling pamangkin, para makamit ang layunin. Di ba? Tio. Mukhang, naalala mo na. Ano nang silbi ng pag-alala mo? Noong una, sinuwerte ka, na nakaligtas ka. Basta matapos lang ang araw na ito. Sino pa ang makakaalam na ako ang may gawa? At ikaw, Sheus. Ay naku. Kinyu. Mawawala ng tuluyan. Sa mundong ito. Ikaw. Talagang magtatangka kang pumatay sa akin. Lolo. Nahanap na nila ang jade pendant ko. Hindi na magtatagal. Malalaman na niya ang balita tungkol sa akin. Itong 2 tao na ipinadala mo. Hindi marunong magtago ng kilos. Sigurado ka bang wala kang iniwang? Anumang bakas? Baka magdulot pa iyan ng problema sa'yo. Huwag kang magkalat ng kwento. Kami ng kapatid ko sa mundo ng krimen ay kilala sa pagiging lihim sa kilos para sa akin. Gusto mo lang magpalipas ng oras. Tigilan mo na. Ngayon ang araw ng iyong kapalaran. Ikalawang tito. Pinapayagan mo akong mamatay. Gusto ko lang malaman. Talaga? Bakit kailangan mo akong patayin? Alaynan. Bakit? Dahil lang ba sa paborito ni Lolo? Lahat ay iniisip para sa akin. Hindi lang iniintindi ni Kuya. Maging. Gusto pa niyang ibigay ang buong kumpanya. Sa iyo, isang musmus na. Bata pa. Ano ba talaga ang hindi ko nagawa ng tama? Para sa pamilya. Para sa kumpanya. Nagtrabaho ako ng buong 30 taon. Bakit nga ba ang mga magagandang bagay lagi nang nakukuha ng malalaking pamilya ninyo? Samantalang ako, ayaw ko kayong mapasaya. Patayin mo siya. Halimaw. Tigilan mo. Lolo, anak. Xiaozi. Sa wakas ay nagising ka na. Lolo. Uwi na tayo. Lolo. Tinawag kitang kinyo sa loob ng 18 taon. Bigyan mo ako ng kaunting oras para makapag-adjust. Paborito kong apo. Sa wakas, natagpuan din kita. Sa mga nakaraang taon, pinagdaraanan mo ang hirap. Lolo, nasaan ang pangalawang tiyuhin ko? Nasaan ang tiyuhin kong manggagawa? Huwag mo akong pag-usapan tungkol sa salbahing iyan. Para sa mga bahagi ng kumpanya, hindi niya inisip, nasaktan ang sariling pamangkin niya ng malupit. Kung hindi ako nakarating sa tamang oras, ang magiging resulta ay hindi mailarawan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako yung taong hindi marunong magtimbang ng tama at mali. Dahil ginawa niya ang mga labag sa batas at krimen. Ang batas ang magpaparusa sa kanya. Mukhang ako bilang lolo. Hindi pa pala ako ulyanin. Nasa puso mo ba na pinaplano akong matandang ito na akala mo malilito ako? Napoprotektahan ko ang sarili kong anak. Hindi. Ang aking lolo ay matalino at makapangyarihan. Malinaw ang kanyang paghusga. Hindi pa siya tumatanda. Ikaw, parang bata ka pa rin tulad ng dati. Ang tamis ng iyong salita. Anak, noong una, kung hindi lang nagkamali si Lolo, hindi ka sana napadpad sa labas, at naging palaboy ng 18 taon. Ang dami mong tiniis na hirap. Hintayin mong gumaling. Bumalik ka sa yando kasama ang lolo mo. Bibigyan ka ng magandang kabayaran ng lolo mo.
Pwede bang hindi na ako pumunta sa Yandu? Lumalaki na ang bata. May sarili na siyang mga ideya. Hindi ka pipilitin ng lolo mo. Pero kailangan mong tandaan. Kahit saan ka man pumunta. Ang yan ay palaging iyong tahanan. Si lolo ay palaging maghihintay sa iyo sa bahay. Lolo, may isa pa akong bagay na gustong sabihin sa inyo. Ano iyon? Sabihin mo lang. Basta gusto mo. Kakayarin iyon ni lolo para sa iyo. Nga. Maaari mo bang alisin ang kasal ng pamilya Zhu? Maaari mo bang alisin? Alisin. Bakit? Medyo komplikado ang dahilan. Hindi ito madaling ipaliwanag ngayon. Sa loob ng 18 taon, sanay akong umasa sa sarili ko. Biglang nagkaroon ako ng pamilya. Nagkaroon ako ng lolo. Parang isang panaginip na lang. Ako. Kailangan ko ng oras. Pagbalik mo, anak. Magbibigay lang ako ng mahihirap na tanong kay lolo. Sige na. Ito ang unang pagkakataon na humihingi ka sa akin pagkalaki mo. Kung ganito nga. Susubukan ko na talaga. Itong lumakong mukha. Ihingin ko pa rin kahit anong mangyari. Pagsang-ayon ng pamilya Zhu. Biro lang. Buwisit na bata. Pamilya Zhou at pamilya Tai ay magkaibigan sa loob ng 3 henerasyon. Noong panahon ng kasal, nagdao sila ng 80 tao. Sa katunayan, may utang kami sa pamilya Tai. Babaeng anak ng pamilyang Zhu. Ibibigay ko ang 2% ng shares ng aming Taian Group bilang kabayaran para sa kanya at bilang sinseridad ng aming pamilya Ta. Salamat po, Lolo. Tama nga. Lolo, maupo ka. May isa pa akong bagay na gusto kong pag-usapan sa'yo. Pagbalik mo rito, ang dami mong iniwan na problema sa lolo. Hindi ka ba natatakot na mabali ang mga buto kong matanda na? Lolo, hindi naman ito nakakabahala. Sige, ikaw na magsalita. Zhou Yutong, bakit ka nandito? Hindi pa nga kita natatanong. Bakit ka nandito? Kayo, lahat kayo ay naghahanap kay Qin Yu, di ba? Hindi nyo pa ba alam? Kami ay ilan sa mga customer ni Qin Yu. Ano? Akala ko si Xiao Yu ay nangalaga sa inyo sa paaralan dahil may kontrata siya sa inyo. Lahat kayo, wala akong kontrata. Ang nakipagkontrata kay Qin Yu ay ang nanay ko at 3 buwan na ang nakalipas. Pinawalang bisa na ng nanay ko ang kontrata para sa akin. Kaya pala ikaw rin pala. Walang tigil si Qin Yu kahit ano paman, na nilalambing sa'yo ng 3 taon. Pero may isang tao na bulag sa katotohanan. Nakatanggal na siya sa laro. Iyan ang nanay ko. Siya ang gumawa ng desisyon para sa akin. At tiyak na ibabalik ko si Qin Yu. Kaya, si Qin Yu ay nakipagkontrata sa inyo, nang hindi ko alam. Nilinlang mo ako. Papapatayin ko siya. Tanga. Ikaw, matandang babae. Ano ang karapatan mo na insultuhin ako? Hindi kanya niloko. Dahil sa kontrata, walang limitasyon doon. Naglingkod sa ilang mga customer. Tumigil na kayong lahat sa pag-aaway. Mas mabuti pang pumasok muna tayo at tingnan. Kumusta na si Qin Yu? Xiao Yu, malala ba ang sugat mo? Pumasok. Sino ba talaga ang dumukot sa'yo? Ikaw ba ay tao ng pamilya Tai? Ikaw si Tei Xiaos. Ako si Tei Xiaos. Ang pagkakakidnap na ito ay hindi sinasadya. Nakuha ko ang pamilya. Nalaman ko na ang may kasunduan sa akin. Ay si Qin Yu. Qin Yu. Sino ba talaga ang nagkidnap sa iyo? Siya ay nakatanggap na ng nararapat na parusa. Sabi ng lolo, si Tai Zhengde, ay pinatawan ng maraming parusa at nahatulan ng 30 taon. Sa kanyang katawan na, ubos na sa alak at karne. Hindi ko alam kung kaya pa niya. Nakayanan hanggang makalabas. Buti nga. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa rin. Pero ayos lang naman. Magpapahinga lang ako ng ilang araw, gagaling din. Sige, sasamahan kita ngayong gabi. Tayo. Ayaw kong nandito kayo. Ang ibig kong sabihin, bawat isa ay may kanya-kanyang ginagawa. Magkikita tayo sa graduation.
Paalam, paalam. Tara na, tara na. Si Xiaoyu ay akin. Kung gusto niyo akong agawin, kanya-kanyang galing na lang. Hindi pa tiyak kung sino ang matatalo. Tama. Paano niya naman ako iiwan? Itong magandang dalaga. Hindi siya interesado. Na magustuhan ka, matandang babae. Hindi ako susuko. Talaan. 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 Nagtapos na ako ngayon. Ayon sa kasunduan, ang panahon ng serbisyo ay magtatapos. Ngayong hating gabi. Ito ay para sa lahat. Ulat ng pag-alis, at mga alaala. Ito ay isang larawan na ginawa para kay Nuan-Nuan. Ang aking tiyuhin. Ang bag na ito ay para sa taekwondo. Ilay na taon na card. Mas matibay ang punching bag kaysa sa akin. Hindi rin siya lumalaban. Miss Lu, mahilig sa sunflower. Dahil palagi itong nakaharap sa araw. Estudyante Su. Ito ang tiket sa scene na napanood natin. 3 taon na ang nakalipas. Sinabi mo noon na hindi maganda ang pelikula. Pero sa totoo lang, natawa ka ng 7 beses. Zero 12514, 4 na po online na nagbebenta. Ganito lang. 3 taon basta aalis. Salamat sa inyong lahat, mga boss, sa tiwala at suporta sa loob ng 3 taon. Serbisyong emosyonal na custom ni Kinyu. Dito nagtatapos ang lahat. Naway magtagumpay kayong lahat. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Lolo. Hoy, talaga bang hindi ka pupunta sa kumpanya? Ang pwesto ng tiyuhin mo ay nakalaan para sa'yo. Hindi talaga ako para dyan. Puno na ang mga kwarto sa homestay ngayon. Kailangan ko pang maghanda ng tanghalian. Naka-off na. Tiyo, mag-aaral na ako sa elementarya. Sabi ni Mama, ang laki ng progreso ko. SUF Group, Kultura ng Lijiang. Nagsimula na ang proyekto. Kulang ng lokal na tagapayo. Tatanggap ba kayo ng bayad ayon sa presyo sa merkado? Maligayang pagdating sa lahat ng boss dito sa Lijiang. 20% diskwento para sa mga kaibigan. Akala ko noon ang kalayaan ay ang numero sa aking account. Ngayon ko lang naintindihan. Ang kalayaan ay ang magdilig ng mga halaman sa umaga. Nang hindi iniisip kung magkano ang kikitain. Maaari bang palitan ng pera? Kapag sumasagot ng mensahe, hindi kailangang pag-isipan kung gaano ka kaaya-aya ang bawat salita. Hindi kailangang gumanap bilang ibang tao o bilang isang inaasahang papel.